Hi guys, good morning and welcome back sa EPC Exotic Pets Commonwealth. And today ang pag-uusapan natin is 5 ways kung paano ba natin mape-prevent ang ants attack or ant swarm sa mga alaga natin tarantula. So para sa atin, no, it's a great thing na we have tarantulas as pets, and syempre sa ano nila, napaka-special na itong mga alaga natin para sa atin, and medyo mamahalin sila. So it's a bummer and sobrang nakaka-frustrate pag nakita natin yung mga alaga natin na kinakain ng langgam. So one of their natural enemies is yung mga langgam nga, no? And dito sa Philippines pa lang is sobrang dami ng langgam, like red ants, fire ants. Normally, pag hindi natin na proprotektahan ng maayos yung mga enclosures natin sa mga tarantulas natin or yung tarantulas natin mismo, well, they end up dying because of ant swarms. So yung tip number 1 natin is spot cleaning. So dito, ang kailangan mo lang is kailangan meron kang forceps. Ewan ko kung nakikita nyo. So ito, this is example of forceps. This forceps is a 12-inch forceps pang spot clean ng enclosure. So pangkuha ng mga kalat. So ginagamit natin to para pwede natin kunin yung mga kalat, at the same time safe tayo sa kagat ng mga alaga natin. Amen. Yan. So yun yon. So paano ba ginagawa yung spot clean? O bakit muna pala kailangan yung spot cleaning? Spot cleaning. So nag-spot clean tayo kasi most of common na dahilan kung bakit pumupunta yung mga langgam sa enclosure ng mga alaga natin tarantula is dahil dun sa mga leftovers dun sa pagkain nila. So basically, hindi naman talaga yung tarantula yung punteriya ng mga langgam, kundi yung mga leftovers. Kumbaga nadadamay lang minsan yung mga alaga natin tarantula kasi siguro masyado maliit yung enclosure, masyado maliit yung space, hindi nakakatakbo yung tarantula, or ayun nga, naabutan siya ng swarm ng mga langgam, which is naging pagkain din tuloy siya. So, one way to prevent ant swarm is to spot clean. After mo pakainin yung mga tarantula mo, the next day, mag-spot clean ka para siguradong walang tira. So, tip number 2 naman natin is to make a moat. So, ano ba yung moat? Moat is a deep, wide ditch surrounding a castle, fort, or town, typically filled with water and intended as a defense against attack. So, yun yung ibig sabihin ng moat. So, ito, yung paggawa ng moat, kunyari, baguhan ka pa lang, isa pa lang alaga mo, or dalawa, tatlo, konti pa lang, no? So, pwede mo siyang ilagay sa isang lalagyan, isang container. Tapos, sa mga kailangan mo dito, pwede kang gumamit ng dalawang klase ng plato. Isang plato, yung malaki, isang platito, or saucer plate, na, ayun, yung mas maliit dun sa plato, kasi kailangan mo lang ng tubig. So, baling gagawin mo lang dito, yung malaking plato, ilalagay mo lang doon yung maliit na plato, papatong mo lang, tapos lalagyan mo lang siya ng tubig. So, in that setup, hindi makakatawid yung mga langgam doon sa smaller plate, which is doon mo ipapatong yung mga alaga mong tarantula or yung enclosure mo. Yung tubig, ang kailangan mo lang namang gawin doon is palitan mo siya at least every once a week, or if ever na may makita ka ng mga kitikite, kasi ang biggest problem doon is yung kitikite. So, kailangan na pinapalitan mo yung tubig. So, yung tip number 3 naman natin is simple lang, which is cleaning the floor. Kasi minsan, ayun nga, pag madumi yung flooring mo, nangyayari, pinupuntahan ng langgam yon. Excuse me. So, pinupuntahan siya ng langgam, and if nandun yung shelf mo, or yung, tawag dito, yung rack ng tarantula mo, yung rack setup mo, enclosures, tapos pumupunta dun yung mga langgam, dadating sa point na makakaabot sila sa mga enclosures mo. Pero, if you're always cleaning the floor, yung mga langgam kasi, habang naglalakad sila, so may sinusundan silang pheromones. So, yung mga pheromones na yon, if you're cleaning the floor, nawawala yung pheromones, ang hirap sabihin, pheromones. So, kailangan nila ulit-ulitin na pagbalik. Gets? So, without the pheromones, pag na-wash away yung pheromones, nawawala din yung chance na makalapit sa enclosures natin. And syempre, nape-prevent natin na magkaroon ng ant swarm sa
tarantula natin. So, tip number 4 natin is don't put your rock shelves or yung mga enclosures nyo ng tarantula nyo against the wall or nakadikit sa wall. Kasi kung malinis nga yung floor mo, tapos let's say may laman, merong leftovers pa rin sa enclosure mo, well, ants will find another way, which is yung sa wall. And plus na lang din dito, yung mga sockets, tawag dito, mga kable na nakasaksak sa wall. So, yung mga lightings nyo or heaters, if nakasaksak siya na nakakonekta sa tarantula rocks nyo, papunta sa enclosures nyo, I suggest bunutin nyo siya every time na aalis kayo para at least hindi kayo masasalisihan ng mga langgam. So, yung tip number 5 naman natin is simple lang. So, tip number 5 consists na parang tip number 2 siya, pero in a bigger scale, tsaka hindi tubig yung gamit natin. So, ang ginagawa ko dito, no, since ito yung pinaka-effective sa nagawa ko, sa ginagamit ko, wherein nagagamit ko siya sa mga feeders na lalagyan natin. Kasi yung mga feeders, kailangan natin silang pakainin daily, which is palagi may leftovers talaga kung hindi nila naubos. Kaya, etong tip number 5 na to, maganda siya gawin kasi pwede mo siyang gawin sa mga enclosures din, sa rack mo, sa rack setup mo, na kung saan pwede mong iwanan yung rack system, yung racks mo, yung lalagyanan mo, pwede umabot once a week, twice a week, maabot ng once a month, pwedeng hindi ka kabahan na baka maakyatan ka ng or masilisihan ka ng mga langgam. So basically, what I do sa tip number 5 natin is naglalagay ako ng mga malalaking patungan or malalaking bowl shape or basta kahit anong pa-square or kahit anong lalagyan na merong sidings, tapos nilalagyan ko siya ng detergent powder or ayun, mga sabon panglaba, basta powder siya. Kasi ito, hindi mo siya kailangan palit-palitan since matapang yung smell, yung amoy, na out-smell niya, tama yung term, out-smell niya yung amoy ng mga leftovers, whether sa pagkain ng tarantula or sa mga pagkain na binibigay natin sa feeders natin. So, ganun lang siya. So, maglalagay ka dun ng detergent, tapos dun mo ipapatong yung paa ng rack system mo. So, ito, hindi naman siya, tawag dito, hindi siya delikado kasi unang-una na ang nakapatong dun is yung rack system mo, hindi naman yung mismong lalagyanan ng tarantula mo. Once again, para sa akin, yun yung the best way na at effective way na nagawa ko. Since, ayun nga, actually maabot siya ng months and actually even years. Ginamit ko siya na 1 year na hindi ko kailangan magpalit-palit ng detergent. Tapos, hindi pa rin inaakyat ng langgam, na kahit anong langgam, yung mga feeders ko, tsaka yung mga alaga kong tarantula. So, these are the few tips na mabibigay ko sa inyo para ma-prevent yung mga ants from swarming to your enclosures, to your tarantula, and to prevent those ants na kainin yung mga alaga natin tarantula. Pero meron pang ibang mga ways kung paano. If you have other ways kung paano ma-prevent yung mga ants, make sure to leave that on the comment section below. I hope guys you learned something new today. And syempre, don't forget to follow us on our Facebook page, Facebook shop, yung Critter Keeper page natin, and yung Instagram natin. And syempre, don't forget to subscribe sa YouTube channel natin if hindi pa kayo nakaka-subscribe. And share nyo na rin sa mga tropa nating hobbyist na hindi pa nakakasali dito sa Exotic Pets Commonwealth. So before natin i-end yung video natin, so magkakaroon lang tayo ng comment reading. Tsaka shoutout na rin para sa mga loyal subscribers natin. So mag-start tayo dito kay JM. So sabi niya dito, sorry sir, sumakit ulo ko pero pinilit ko pa rin kung panoodin hanggang dulo. So JM, sorry, medyo magulo yung video natin nung last time, medyo nakakahilo. Kaya ganito yung setup natin ngayon. Yan. So next naman is si Justin Flores. Sabi niya dito is pa-shoutout po. Thanks sa info. Sana sa susunod na video hindi na makulit or malikot, sorry.
And then, yun. So, again, ayun, hindi na tayo medyo hindi ko na ginuluhan yung video natin. Nakaupo lang tayo ngayon. So, next is si Ivan Tria. Akin na lang yung enclosure. Con Enclo? Ano yung Con Enclo? So, si James Renomeron at EPC Enclo Giveaway 2019. So, ayun. Enclo Giveaway. So, kakaroon na tayo niya, malapit na. So, keep on watching and subscribing to our channel lang. And itutuloy natin yan. So, Ivan Tria ulit. More tarantula video pa po. Okay? Kung mapansin nyo lahat dito, no, naka-EPC Enclo Giveaway 2019. Kasi meron tayong magaganap na Enclo giveaway. So, hintayin nyo lang yan. Next naman is si John's Exotics. Helpful po, Sir Aaron. EPC Enclo Giveaway 2019. Pa-shoutout po ulit next vid. Salamat din po. Next is si Brant Vlog Brant. Sabi niya dito is pa-shoutout next video mo, Sir Aaron. Solid subscribers. Maraming salamat, Brant Vlog Brant. Para ako nag-tongue twister sa pangalan mo. Pero, napakaganda. So, guys, kindly watch his vlog din. Yan. So, next is si Alron Polino. So, bro Aaron, kamukha mo yung kuya ko, si Kuya Ace Polino. Wow, nice. Pwede mo ba ako send yung picture ko kamukha ko? Anyway, medyo, baka hindi ko na kamukha, nakalbo na ako eh. So, yun. Thank you, Alron Polino. So, next naman natin ay si Brian Miko Demission. So, sabi niya dito is, Kuya Aaron, gawa ka video ng isang tour collection ng mga exotic pets mo. Exotic pets mo po. Pa-shout out na din po. So, Brian Miko Demission. Well, gusto ko siyang gawin, kaso nga lang, yung lugar natin ngayon is under renovation. So, pero we'll make a video of that sooner, pag natapos yung kwarto ko. Ayan. So, next naman is si Renz De Pedro. So, sabi niya dito, nice info para sa mga keeper ng tarantula. Well done, master. Master talaga. Pa-shout out na rin ako, idol, sa next video mo. TIA. So, and Exotic Pets Giveaway, Enclo Giveaway 2019. So, maraming salamat, Renz De Pedro. And, well, hindi naman ako master, no? So, kumbaga, nasa gitna ako ng baguhan at ng medyo intermediate. So, wala ka naman binabasa. Anyway, yun. Next naman ay si Ivar Carmona. So, sabi niya dito, sobrang nakakatulong yung vlogs mo ngayon, kuya. Quiz pala. Salamat. So, salamat din sa panonood ng videos natin. Salamat sa pagsuporta sa channel natin. And I hope na mas magandang mga videos pa yung magawa natin next time para mas makatulong din sa inyo. Yan. So, next naman si BD Viva Vlog. So, kilala mo talaga ang tarantula. Smiley face and thumbs up. Well, syempre, in a way, kilala ko, pero hindi lahat ng species ng tarantula dahil wala naman akong lahat noon. Pero some of them, medyo alam ko kasi passion ko mag-alaga ng mga tarantula. Yan. So, maraming salamat, BD Viva Vlog. So, maganda rin yung videos ni BD Viva. Sorry, medyo na-butcher ko yung pangalan. BD Viva Vlogs. Maganda yung mga vlogs niya. Sometimes, we're watching it kasama ni Mean. Ayun, so nakakatawa. Try nyo panoorin yung mga videos niya. So, okay. Next is si The Photon C. Okay. Pa-shout out, idol. So, shout out to you, The Photon C. So, next naman si Jobert Sampelo. Communal po tawag doon, sir, sa sama-sama simula pagpisa hanggang paglaki. Pa-shout out po ulit, Sir Aaron. Yun, so Jobert, tama naman yon, communal. Pero hindi natin pwedeng i-communal ang kasi nung last video natin, I think ginamit kong example dun sa picture is mga golden na magkakasama. Well, pag mga wasling pa lang sila, pwede pa silang magkakasama. Pero once na feeding na sila, hindi mo na sila mako-communal kasi magkakainan yon dahil territorial sila. So anyway, yon, Jobert Sampelo. So next naman si Emmanuel Jericho Porcuna. So, kuya, pa-shoutout din po. Ayan. So, shoutout to you, Emmanuel. So, Marco Canlapan. Pa-shoutout naman, idol. Salamat. Okay. Franzen Garcia. Kuya Aaron, nakaka-inspire naman ang mga video mo. Pangarap ko rin magkaroon ng tarantula. So,
I hope one day magkaroon ka ng alagang tarantula din. So shout out din kay Gino Paunat and Jimwell Suero. So thank you sa inyong lahat at sa mga patuloy na nanonood ng mga videos natin. And if isa kayo sa mga nag-aalaga ng mga tarantulas, scorpion, arachnids, and other exotic pets, puntahan nyo lang yung natin, yung Facebook shop natin, which is yung Critter Keeper Enclosures. So, ito yung mga examples natin, na ito yung cube na 12 by 12 enclosure natin na gawa sa glass. So, bali parang aquarium siya and sliding door. Yan. Tapos meron din tayo ditong sample ng Critter Keeper na medium. Yan. So, meron din tayong extra small and meron din tayong large and XL na Critter Keeper. So, if you need those kind of enclosure with setup na rin, kindly visit our shop as well. Dito na tayo magtatapos and I'll see you guys soon hanggang sa muli.